Ang dating ahente ng CIA na si Philip ay walang awang pinatay ang ilang miyembro ng mafia. Ang rason kung bakit niya ito ginawa ay dahil pinatay ng mafia ang kanyang asawa. Walang itinirang buhay si Philip sa lahat ng miyembro ng mafia kabilang na ang kanilang big boss. Makalipas ang 7 taon, si Philip ay nagpasyang lumipat sa Italia kasama ang kanyang anak na babae na si Vanessa na kasalukuyang nagtatrabaho sa intelligence agency. Habang sila ay nag-aalmusal, na-realize ni Philip na parang may isang grupo ng mga tao ang nagmamanman sa kanila. Kakatwang inutos ni Philip kay Vanessa na maghanda dahil may hindi tama siyang napapansin sa paligid, at lumapit siya sa pinaghihinalaan niyang lalaki na umorder ng kape, kung saan nakumpirma niya nga ang kanyang hinala kaya walang habas niya itong binugbog na nauwi sa isang matinding pakikibaka. Napansin niya ang lalaking nagtangkang patayin si Vanessa kaya nagmadali silang tumakas pero hinabol sila ng 2 salarin na nakamotorsiklo. Matapos ang mahabang habulan ay na-corner sila, iniwan silang walang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Sa kabutihang palad matagumpay nilang napatay ang mga humahabol, at inutos ni Philip kay Vanessa na pansamantalang maghintay dito sa pier habang uuwi siya para kumuha ng mga armas. Nagtataka si Philip kung sino ang mga ito na humahabol sa kanila. Habang hinahanap ni Philip ang kanyang baril sa drawer, nakarinig siya ng mga paghakbang sa kanyang bahay, at ito nga ay mga kalaban na gusto siyang patayin. Pagkatapos nagmadaling bumalik si Philip kay Vanessa na kanina pa natataranta. Tanong ni Vanessa kung sino ang mga ito na gusto silang patayin, sagot ni Philip na wala rin siyang ideya. Nagpasya si Philip na dalhin si Vanessa sa kanyang tinubo ang bayan sa Slovenia sa liblib na nayon. Pinasuri niya kay Vanessa ang telepono na nakuha niya mula sa kaaway kanina, kung saan ang larawan ni Philip ang ginamit bilang wallpaper. Iniisip ni Philip na marahil may kaugnayan ang mga umaatake sa kanila sa dati niyang mga kaaway, ngunit hindi matandaan ni Philip kung sino ang mga ito dahil sa dami niyang nakaaway at napatay sa nakaraan. Pagkatapos pansamantala muna silang nagpahinga sa hotel para magpalipas ng gabi. Kinabukasan, pinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakbay sa nayon. Pagdating nila doon, malugod silang tinanggap ng kaibigan ni Philip na si Govel, na siyang pinuno din sa nayon. Tila alam na ni Govel ang dahilan ng pagpunta nila dito sa nayon. Nagsimulang humingi ng tawad si Govel kay Philip at ipinaliwanag kung ano ang nangyari dito sa nayon 2 araw na ang nakakaraan. Isang grupo ng mga armadong kalalakihan ang dumating dito sa nayon na pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Vlad. Hinaras nila ang mga residente at pinagbantaan ang ilan sa kanila. Pinahayag ni Vlad ang kanyang pakay na tinatanong sa bawat residente kung nasaan si Philip. Lumalabas na si Vlad pala ay ang nakatatandang kapatid ng mafia boss na pinatay ni Philip noon 7 taon na ang nakakalipas. Upang mapaamin niya sila, nagtanim siya ng takot sa mga residente kung saan pinapatay niya ang 2 mag-asawa. Dumating sa eksena ang babaeng nakamotorsiklo na nagngangalang Lydia at nagpakilalang pamangkin siya ni Philip. Nakiusap siya na handa siyang ituro ang kinaroroonan ni Philip kung pakakawalan niya ang mga residente. Ngunit dahil sa tagal ni Vlad sumang-ayon, sinamantala ni Lydia ang pagkakataon kung saan mabilis niyang inagaw ang baril at nagpumiglas na tumakas. Dahil dito pumagitna si Govel at nagmakaawa na sasabihin niya na ang totoo kung nasaan si Philip basta wag lang niyang saktan ang mga residente. Humingi ng tawad si Govel kay Philip dahil siya ang nagbigay ng lokasyon niya kay Vlad, at ginawa lang niya ito alang-alang sa mga residente ng nayon at naiintindihan naman ito ni Philip. Pagkatapos binisita nila si Lydia para kamustahin kung ayos lang siya, at pinag-usapan na rin kung anong susunod nilang hakbang. Samantala, binisita si Vlad ng kanyang tauhan upang ibalita na ang mga taong ipinadala niya ay nabigong tapusin si Philip, at ngayon ay tumakas na sila sa kung saan. Nang marinig ito, inutusan ni Vlad ang kanyang mga tauhan na magplano ng ibang paraan para patayin si Philip. Nagpasyang pumunta si Philip at Vanessa sa Northern Italy upang makipagkita sa dating kaibigan ni Philip sa CIA na si Agent Holman. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Philip na sabihin ang kanyang pakay para pabagsakin si Vlad.
Nang marinig ito ni Holman ay binalaan niya si Philip na hindi ganon kadali ang hinihiling niya dahil si Vlad ay lubhang makapangyarihang tao. Subalit iminungkahi ni Vanessa ang isang kahinaan ni Vlad, yun ay nakawin ng lahat niyang pera na ikinonvert sa Bitcoin. Ang kabuuan ng lahat ng Bitcoin ni Vlad ay humigit kumulang $500 million at ang data ay inilagay sa isang flash drive na nakaimbak sa kanyang pribadong bangko. Kung magtatagumpay silang nakawin ang flash drive na iyon, siguradong ito ang magpapabagsak kay Vlad. Nagulat si Holman kung paano ito nalaman lahat ni Vanessa, kaya sinabi ni Vanessa na nagtatrabaho siya sa intelligence agency at marami siyang network. Sa huli ay nakumbinsi nila si Holman na tulungan silang nakawin ang flash drive ni Vlad pero kailangan muna nilang planuhin ng mausisa ang kanilang estratehiya. Dinala sila ni Holman sa Marangyang Hotel para doon nila isagawa ang pagpaplano. Ang hotel na kinaroroonan nila ay hindi gaanong kalayuan sa lokasyon ng pribadong bangko ni Vlad. Nagmungkahi si Holman na pasukin nila ang bangko sa lalong madaling panahon ngunit tutol dito si Philip lalo na't hindi nila alam kung saan eksaktong nakatago ang flash drive. Nakaisip ng ideya si Vanessa na magpanggap bilang customer upang magdeposito ng pekeng brilyante. Una ay pinag-aralan muna nila ang mga oras at sitwasyon sa paligid ng bangko bago nila isagawa ang plano. Samantala habang nag-aalmusal si Vlad, nag-hire siya ng hitman para tugisin si Philip. Ngunit humingi muna ng paunang bayad ang hitman dahil baka raw hindi siya kaagad bayaran ni Vlad. Nainsulto si Vlad sa kanya kaya walang pag-aalinlangan pinatay niya ang hitman. Samantala, naghahanda na si Vanessa, Philip at Holman sa kanilang misyon. Nang pumasok na si Vanessa sa bangko, tinawagan ni Holman si Vlad para ipahatid ang pinaplano ni Philip na nakawin ang kanyang flash drive. Dito nabunyag na si Holman pala ay kasabwat ni Vlad. Nang mapag-alaman ito ay agad ipinadala ni Vlad ang kanyang mga tauhan sa bangko para pigilan sina Vanessa at Philip. Sa kabilang banda, nakapasok na si Vanessa sa bangko at nakipagkita sa bank manager. Inilabas niya ang kanyang pekeng brilyante at nagkunwaring ide-deposito ito sa bank safe. Nang tingnan ng bank manager sa computer kung saang safe ang available na pagdedeposituhan ng kanyang brilyante, palihim na nagkabit si Vanessa ng isang device sa likod ng monitor. Ang device na ito ay may kakayahang mag-detect at i-hack ang security system ng bank safe. Pagkatapos makapili ang manager ng bank safe para kay Vanessa ay dumiretso na sila sa bank safe. Pagdating doon ay agad pinatulog ni Vanessa ang manager at tiningnan sa kanyang cellphone kung saan nakaimbak ang flash drive ni Vlad sa tulong ng device na ikinabit niya kanina. Natunton niya ito sa safe number 333 at agad siyang nagkabit ng C4 at sa wakas tagumpay niyang nakuha ang flash drive ni Vlad. Pinigilan siya ng ilang gwardya na nakarinig ng pagsabog kaya kinailangan niyang patumbahin sila sa ayaw at sa gusto niya. Ligtas siyang nakalabas ng bangko kung saan nag-aabang sa kanya sa labas si Lydia at dali-dali silang tumakas sakay ng motorsiklo. Saktong dumating na rin ang mga tauhan ni Vlad at walang habas nilang hinabol si Vanessa at Lydia. Sa gitna ng habulan, nagawang maisahan ni Vanessa ang mga humahabol sa kanya at agad niyang iniabot ang flash drive kay Holman habang si Lydia ay sinadyang ilihis ang atensyon ng mga tauhan ni Vlad. Lingid sa kaalaman ni Vlad, si Philip ay nakapasok na sa kanyang kuta at isa-isa niyang pinatay ang mga gwardya sa labas. Samantala si Lydia ay na-corner na ng mga tauhan ni Vlad, pero hindi siya basta sumuko at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli din nila siya. Si Philip ay kinumpronta na mismo si Vlad. Pinalaban ni Vlad ang kanyang tauhan kay Philip habang siya ay nagtungo sa silid para kumuha ng mga armas. Walang kahirap-hirap na inubos ni Philip ang mga tauhan ni Vlad hanggang sa huli ay nagtuos na si Vlad at Philip sa matinding labanan. Ngunit gaya ng inaasahan ay madali lang din niyang nadaig si Vlad, pero bago niya pa siya mapatay, dumating ang kasintahan ni Vlad para balaan si Philip na hawak na nilang bihag ang kanyang pamangkin. Dahil dito walang choice si Philip kundi pakawalan at sundin ang utos ni Vlad alang-alang kay Lydia. Pinaalis ni Vlad si Philip sa villa kapalit ng kalayaan ni Lydia. Pag-alis ni Philip, tinawagan siya ni Holman na isang traidor para ipaalam kay Vlad na nasa kamay na niya ang flash drive kaya wala na siyang dapat ipag-alala. Maya-maya ay nagkita si Vanessa at Philip sa simbahan at mahigpit na niyakap siya ni Vanessa sa sobrang pag-aalala.
Tinanong niya si Philip kung tagumpay siyang napatay si Vlad, kaya tumugon si Vlad na hindi, dahil hawak ni Vlad si Vanessa bilang hostage. Nang marinig ito ay nakaramdam si Vanessa ng pagkakasala sa sarili dahil siya ang nakiusap kay Lydia na tulungan sila. Ngunit pinakalma siya ni Philip at sinabing mayroon siyang ibang plano para iligtas si Lydia at tapusin si Vlad. Si Lydia ay nasa villa na ni Vlad at mukhang tuwang-tuwa si Vlad dahil magagamit niya si Lydia para patayin si Philip at Vanessa. Sa parehong oras ay dumating na rin si Holman at agad na binigay ang flash drive kay Vlad. Pero nang suriin nila ito sa computer, napag-alaman nilang peke ito dahil ang totoong flash drive ay nasa mga kamay pa rin ni Vanessa at naisahan nila si Vlad at Holman. Tumawag si Philip kay Holman upang ipaalam na hawak niya ang flash drive at nakipag-deal siya kay Vlad na ibabalik niya ang flash drive kapalit ni Lydia. Sinabi niya rin kay Holman na sa una pa lang ay alam niyang siya ay isang traidor dahil siya lang ang tanging nakakaalam ng nayon na tinitirhan niya sa Slovenia, kaya marahil siya lang din ang nagbunyag kay Vlad ng lokasyon nito. Pagkatapos pinaalam ni Philip kay Vlad na hihintayin niya sila sa village kung saan doon nila isasagawa ang palitan sa pagitan ni Lydia at ng flash drive. Dahil ayaw niyang mawala na lang ng ganoon ang kanyang $500 million, wala siyang ibang choice kundi sumunod sa kagustuhan ni Philip. Pinangako ni Vlad sa sarili na papatayin niya si Philip sa anumang paraan upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Philip at Vanessa si Govel para humingi ng tulong. Pinaalam niya na kasalukuyang bihag ngayon ni Vlad si Lydia pero hawak din naman niya ang flash drive ni Vlad at sa lalong madaling panahon ay pupunta dito si Vlad para makipagpalitan, kaya kailangan nilang itago lahat ng mga taga-nayon sa monasteryo. At kapag natapos na ang palitan, sinabi ni Philip kay Govel ang kanyang plano na gayon din naman si Vlad, inihanda niya ang lahat ng mga tauhan para tapusin si Philip pagkatapos ng deal. Dinala ni Govel si Philip at Vanessa sa kanilang sikretong imbakan ng mga armas. Long story short, nakarating na si Vlad sa village. Tinutukan ni Vlad ng baril si Lydia habang tinatawag si Philip. Walang takot na humarap si Philip para ibigay ang flash drive, habang si Vanessa ay naghahanda na rin sa di kalayuan. Nang makumpirma nila sa computer na legit ang flash drive, sa kasamaang palad hindi tumupad si Vlad sa kasunduan, kaya nauwi ito sa kaguluhan. Habang nagkakaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng dalawang panig, palihim namang kinuha ni Holman ang flash drive at tumakas sa eksena. Hinarap ni Philip sa matinding pakikibaka ang right hand ni Vlad, habang nasundan naman ni Vanessa si Holman at naglaban din sila. Matapos mapatay ni Philip ang right hand ni Vlad, papatayin na sana ni Holman si Vanessa. Mabuti na lang dumating sa tamang oras si Philip at binugbog si Holman kung saan nasira pati ang flash drive sa proseso. Nagawang pakawalan ni Lydia ang sarili at muling nagsama ang tatlo. Samantala si Vlad ay tumakbo tungo sa simbahan na lubhang sugatan dahil sa tinamong pagbaril kanina. Sinalubong siya ni Govel at lahat ng mga galit na residente, na walang awa siyang pinatay. Kinabukasan, ang buong nayon ay masayang naglunsad ng victory party. Pinaalam ni Vanessa kay Philip na mayroon siyang kopya ng flash drive ni Vlad na naglalaman ng $500 million at nilalayo nilang gamitin ang pera para palaguin ang kanilang nayon, at dito na nagtatapos ang pelikula.